Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan-abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasama ng isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa The 7 Great World End Time 1 ng Nobyembre tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagbasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sumainyo pong lahat. Mula sa himpilan ng tagapaghatid ng mabuting balita, ang Yeshua the Messiah Fellowship, ay hatid sa inyo ang kasaysayan ng mga Bibliang hawak natin sa ngayon. Alim ng pananak ng Roma na humigit kumulang 83 na emperor at isama pa ang pinakaunang leader na si Julius Caesar na siyang nagbigay daan at malaking kontribusyon na itayo ang Julio-Claudian Dynasty, kung kaya't 12 Caesar kung tawagin ang sinaunang mga emperor na nagpasimula kay Julius Caesar mula sa taon 46 hanggang 44 ECE o bago pa dumating sa mundo ang Mesiyas, kung saan tinatawag din itong Dark Ages. Walang propetang pinadala sa Israel si Yahweh. Bagamat titulong hawak ni Julius Caesar ay hindi emperor lamang ng sinaunang Roma ang mga naging kontributor sa bansang Israel, kung ang ating tagapagligtas na siya siyang galing dito. Ang Roma may mahabang panahon ng pananakop sa Israel na halos sumabot ng kulang-kulang 700 na taon at ng iba pang mga bansa na sumakop. Iba pang mga bansa na sumakop din sa kanila na may malaking impluwensya na kahit hanggang ngayon sa ating kapanahunan, maging sa mga darating pang mga panahon. Opo, sa mga darating pang panahon at kung papaano ang daloy ng kaligtasan na mula pa sa Jerusalem ng Juda o Israel ang mga hawak nating Biblia kung saan ang pinanggalingan ng ating tinatamasang kaligtasan na nakasulat sa Biblia na hawak natin sa ngayon na nailimbag din sa magkakaibang lingwahe hanggang sa umabot ito sa ating bansa na siya ring ating mga gamit na sa ngayon. Paano kung may makikita tayong nagbago ang ilan sa mga mahalagang isyu, bagay o ilang bahagi ng ating kasaysayan ng kaligtasan? Maaari
ang katotohanan ng kasaysayan ng mga ginagawang paglimbag nito at ang kasaysayan ng bansang Israel sa ilalim ng mga sumako sa kanila ay ating abangan dito sa broadcast ng Yeshua the Messiah. Sapagkat ang kasaysayan ay magbibigay ng kaliwanagan at hindi maaring mapasinungalingan ito. Ang unang pinakalayunin ng inyong programang Salita ni Yahweh na may parehong kalugan ng Yeshua the Messiah. Uulitin ko, ang kasaysayan ay hindi maaring pagtakpan o pasinungalingan, lalo na't may mga katibayan itong tinatawag na archaeological facts, kung saan siyang magbibigay ng tibay na suporta upang patutuhanan ng isang usapin o mga bagay na nais tuklasin ang katotohanan na siya rin namang magpapalaya sa ating lahat. Pakinggan ang bawat episode ng programang Salita ni Yahweh at ihambing sa inyong mga research upang mapagtanto ninyo kung alin ang tama at may katotohanan. Pagkatapos kay Emperor Nero, taon 54 hanggang 68 CE o AD ang ating kapanahunan sa ngayon, ang panglimang emperor mula sa magpasimula ang bansang Roma sa kanilang pananakop na tulad ng ginawa ng Greece. Sumunod sa kanya ay mayroong 12 pang-emperor. 12 pang-emperor ulit sa kapalamang kay Emperor Trajan taon 98 hanggang 117. Sindan na Emperor Hadrian taon 117 hanggang 138. Maliban sa maraming ginawang pagpapahirap sa lahing mga Hudyo dahil lamang sa pagdepensa ng kanyang paniniwala o pangreliyon na aspeto, kanila din tinatalsik ang mga Israelita sa sariling bayan nito, sabay na pinalitan ang bayan ng Judea ng Palestina o Palestine at ang Jerusalem sa pangalang Aelia Capitolina. Sa kadahilanan, bawal sa mga emperor ang kanilang pinapraktis na pangreliyon at ang mga batas ni Moses at pinipilit na ang kilalanin ang kanilang Zeus na mula pa sa Greece na sinunod naman ng Roma. Referensya: Britannica at ang Wikipedia.org. Naging matatag ang mga Messianic at Judaismo o Judaism. Ang Judaism, ang reliyon noon pang mga sinaunang Hudyo, taon 600 to 500 BC, pagkatapos na matapon sila sa Babylonia. Subalit, bago pa man sa Judaismo, ay ang original na nag-iisang Sinoa noon taon 3058 BCE o bago pa dumating ang Mesiyas, ang tinaguriang nagpasimula sa panibagong salinlahi dahil nga ang salinlahi bago pa sa kanya ay na-wash out lahat. At si Yahweh ay mulang nagpasimula ng bagong salinlahi, si Noah, ang kanyang asawa at ang kanyang tatlong mga anak, si Shem, Ham, at Japheth, kasama ang kanilang mga asawa. Mula kay Shem, ang pangsampu ay si Abraham, taon 2166 BCE o bago pa dumating ang Mesiyas sa mundo. Wala pang reliyon noon sa side ng mga Hebreo. Ngunit, mayroon ng sumibol na reliyon sa side ni Ham, pangalawang anak ni Noah, na sumunod kay Shem. Si Nimrod, ang pangsampu mula nga kay Noah sa lineage ni Ham. Si Nimrod, taon 2300 hanggang 2154. 228 years pagkatapos ng baha. Si Nero, siya ang unang hari ng Babylonia at founder ng unang Babylonian religion. Reference: Ryrie, NIV Bible, at ang The Origin of the Religions by Dr. Thomas Wang. At ang Wikipedia.org, kinilala si Nimrod na makapangyarihan ng Babylonia. Sinamba siya ng mga sinaunang mga tao dahil sa kanyang lakas at talino at tagapagligtas laban sa mga bababangis na mga hayop dahil siya ay isang mangangaso. Kung kaya
Para sa mga tao, isa siyang makapangyarihan. Kung kaya't siya ay sinamba at doon nagpasimula ang unang relihiyon na walang iba ang Babylonian religion. Ang pinakaunang religion na ang paniniwala ay sa tao at hindi kay Yahweh hanggang sa kumalat na ito buong mundo. Sa kabilang banda naman, sa lineage regime ng pang-10 henerasyon ay si Abraham taon 2166 BCE. 64 years bago pa si Abraham dumating si Nimrod. Sa dalawang magkakaibang pinagmulang lahing ito, na bagamat nagpasimulang dalawa kay Noah, si Nimrod at Abraham nagmula sa kanilang dalawa ang magkaibang pinanggalingang paniniwala o reliyon na ngayon narito sa buong mundo. Paniniwala o reliyon na tinutukoy na magkakaibang makapangyarihan, ang makapangyarihan ng Babylonia na si Nimrod at ang makapangyarihan ng Israel, ang siyang tinutukoy sa Genesis 3:15 at Revelation 12:17, ang dalawang pinag-ugatan ng mga paniniwala ang tinutukoy sa mga bersikulong ito. Ang tanong, kanino ba natin ipagkakatiwala ang ating mga paniniwala? Sa makapangyarihan ba ni Abraham o ang nagmula sa makapangyarihan ng Babylonia kung saan tinutukoy si Nimrod, ang tinaguriang ama ng paniniwala at founder ng Babylonian religion, o di kaya ay ang tinagureng mula sa makapangyarihan ni Abraham na walang ibang tinutukoy ng Biblia sa pangalang Yahweh. Ang makapangyarihan ng Israel na pinagmulan ang panampalataya ni Noah, Abraham, Isaac at Jacob, ang may akda ng totoong kaligtasan mula pa sa simula ng mga lahing Hebreo. Hindi rin dapat ang tinutukoy na tinimplang reliyon na ginawa rin ng tao na ang ibig sabihin pinaghalo-halong paniniwala. May parting kay Yahweh at kay Nimrod ng Babylonia na matutuklasan natin sa mga nalalapit pang mga broadcast. Paano nga ba natin masasala ang totoong reliyon na kung ating susundan ang mga sinaunang tao na tinatawag ni Yahweh o tinawag ni Yahweh ay naging tapat sa kanilang panampalataya na siyang tinutukoy naman ng Biblia na may bagong buhay na may kabanalan na siyang ultimate sign ng isang totoong reliyon. Saan ka man nabibilang na reliyon, ang tanging sinasabi ng Biblia na dapat bigyan ng laga hindi sa alinmang pinagmulang turo ng mga tao kundi yun lamang itinuro ng Yahweh. Mula sa kay Abraham hanggang sa dumating ang Mesiyas, ang ating tagapagligtas si Yeshua, ang Biblia, aklat ng Juan, Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 13, ito ang ating mababasa. Subalit, ang lahat na tumanggap at sumampalatay sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak binigyan ng karapatang maging anak. Opo, ang ating tagapagligtas na si Yeshua, ang Biblia ng aklat ng Juan 1, Kapitulo 12 hanggang 13, ito ang ating mababasa. Subalit, sa Kanya, na tumanggap at sumalampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Yahweh. Verse 15, sila ay naging mga anak ng Yahweh hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Yahweh. Kalooban ng Yahweh. Sino sa dalawa ang nagtataglay ng kalooban ng Yahweh? Yun bang nagmula sa Babylonia? Si Nimrod? O ang tinaguriang father faith na si Abraham? O ang blended o pinaghalo-halong dalawang uri ng pananampalataya na aaralin natin sa darating o sa mga sumusunod mga araw? Saan at paano ba matutukoy ang isang reliyon na puro
At ang kalooban ng Yahweh ang binibigyan diin sa pananampalataya. Ang siyang tinutukoy ng Aklat ng Juan, Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 13. Balikan natin ang kasaysayan ng Israel sa ilalim ng mga pananakop ng Roma at ng iba pang bansa. Mula kay Emperor Nero, taon 54 hanggang taon 68 sa ating kapanahunan. Ang panglimang emperor mula ng pamunuan ng mga tinatawag nga ng mga emperor ng bansang Roma at hanggang sa taon 96 to 98 sa ating kapanahunan o AD. Sa loob ng mga taon na ito, ang kasaysayan na nakatala sa Biblia o Merriam-Webster International Edition, Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, Wikipedia.com, ang mga Biblia o World History at ang kasaysayan ng Rome at marami pang iba nakasulat ang mga nangyari sa buhay ng 12 mga disipulo. Kung ano ang nangyari at ngayon ay iisa-isahin natin kung ano nga ang nangyari sa kanila. 24 years pagkatapos na umakyat sa langit ang Mesiyas, taon 54 AD. Kainitan ng pamamalakad ni Nero. Una, si Thomas, na ang tinaguriang Doubting Thomas. Siya itong nagsabing, hanggat hindi ko makita ang bakat ng pinagpakuan ng Mesiyas, ay hindi ako maniniwala na siya nga ay nabuhay na magmuli. Namatay si Thomas sa pamamagitan ng mga sibat at itinusok sa kanya ng 4 na mga sundalo ni Nero. Sumunod sa kanya si Andro, kapatid ni Pedro, taon 60 AD. Dahil sa patuloy na paghahasik ng mabuting balita, ipinakong pabaliktad na pa-X-shape. Panahon pa rin ng pananakop ng Roma. At ang sumunod, ang pangatlo ay si Jude, pinatay sa pamamagitan ng axe. Kung makikita natin ang kanyang imahe, may hawak siyang axe. Yan ang ginamit upang siya ay patayin. At ang pang-apat, si Simon the Zealot, year 61, ayon sa Britannica, na kung saan sa ilalim pa rin ng pananakop ng Roma, pinatay sa pamamagitan ng pahating paglagari. Opo, nilagaring pahati sa kanyang katawan. Hinati gamit ang lagari. Referensya, wikipedia.org. Ang panglima ay si Apostol Pablo o Paul, pinatay taon 66, at si Pedro the same year. Si Paul namatay dahil siya ay pinugutan ng ulo. Pinugutan siya ng ulo. At ang pang-anim si Pedro pinatay sa pamamagitan ng pinakong pabaliktad. Referensya, em.m.minister.org. Samantala, ang pangpito, si Matthew, taon 74 AD, sa ilalim ng pamunan ng Roma ni Emperor Vespasian. Ang pang-apat na pumalit kay Nero, isinilang sa Nazareth, Galilee. Isa siyang mananampalataya. Si Pedro, disipulo ng ating Mesiyas at sinunog sa apoy dahil lamang nakipag-argumento siya patungkol sa panampalataya niya sa Mesiyas. At ang pangwalo ay na-persecute ay si Matthias, ang pumalit kay Judas Iscariot, taon 80 AD. Napili na pamalit pagkatapos umakyat niya Yeshua sa langit. At ang cause of death niya ay isinaksak siya ng mga kawal ng Roma. At ang sumunod, ang pangsyam, si James taon 44, son of Zebedee, na mababasa sa aklat ng Gawa, Kapitulo 12, versikulo 2. Cause of his death ay sa pamagitan ng tabak o sword o espada. At sumunod naman ang pangsampu si Philip,
pagitan ng taon 80 hanggang 93, pinatay sa kadahilan ng na-convert niya ang asawa ng proconsul o governor. Kaya hinuli siya at pinatay ng gobernador ng Roma. Pagsapit ng taon, 100 CE pa rin sa ating kapanahon si Apostolo Juan na ang sumulot sa aklat ng pahayag o revelation ng ating mga Bibliang hawak sa ngayon. Na bagamat namatay siya dahil sa kanyang katandaan, subalit naranasan din niyang prinito siya sa mainit na mantika. Kaya mula noon, siya'y naka-escape at pagsapit ng 100 taon, siya nga ay namatay dahil sa kanyang katandaan. Ang pangdusi ay si Bartolome nawala at hindi na siya nakita pa. Missing ang si Bartolome. Mga sinaunang may dala ng panampalataya sa ilalim ng New Testament, ang mga Messianic o naniniwalang pagdating ng Mesiyas na taliwas. Opo, nataliwas ang paniniwala ng Judaism dahil lineage nga sila ni Abraham, ngunit hindi nila tinanggap ang Mesiyas. At sila rin ngayon ang may akda ng pagpapatayo ng Third Temple na ito ay may tatayo na. At pagkatapos ng 3.5 year at may pumasok dyan na magpapakilala na siyang makapangyarihan o tinaguriang Antikristo na anti-Mesiya sa Hebreo at babaguhin ang mga kaugaliang paghandog nila. Ibig sabihin, tapos na ang rapture kung ito man ay maganap na mababasa sa pangalawang Tesalonica 2 hanggang 4, Kapitulo 2, verse 4. Dito po tayo, pansamantalang mulang ihinto ang ating unang bahagi, ang kasaysayan ng mga Hudyo sa ilalim ng pananakop ng Roma. Abangan niyo po ang ating pangalawang bahagi, ang pag-usapan natin. Ano nga ba uli ang ating pag-uusapan? Ito ay patungkol sa Espiritu. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Ang J&J Paintball Park ay bukas na para sa lahat na naghahanap ng pasyalan at the same time gustong libangan. Narito ang ilan sa kanilang mga services: family reunion, barkadahan party, may swimming pool, ang mga may gustong mag-outing, baril-barilan, hindi totoong bala kundi paintball. At kayo po ay inanyayahan. Ang kanila pong business hours po ay nagsisimula sa 10 o'clock to 5 p.m. My Facebook po ang J&J Paintball Park. Search nyo lamang po ito. Ang J&J ay sa pag-aari ng RLJ. Shalom, 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 Jerusalén. Pedí por la paz de Jerusalén,
pedí por la paz de Jerusalén. Pedí por la paz de Jerusalén. Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom. Ang banal na espiritu. Narito atin pong basahin sa Aklat ng Matthew, Kapitulo 28, versikulo 18 hanggang 19. Ibibigay sa atin ni Sister Nora. Matthew 28 verse 18 to 19, lumapit si Yeshua at sinabi sa kanila, lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa akin, sa langit at sa lupa. Verse 19, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ang Banal na Espiritu. Verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang pangatlong persona o Trion of Almighty o ang tatlong magkakaparihong may taglay na parihong makapangyarihan. Ang tatlong individual at different in person. Ang Ama, sumunod ang Anak na may dual na katauhan. Ang pangatlo ay ang Espiritu. Subalit, bagamat ang Anak may katawan lupa, si Yeshua, sa kadahilanan siya nga ang magliligtas sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya't siya ay kailangan bumaba sa lupa at isilang ng isang birhen na si Maria. Subalit hindi ibig pakulugan na mas mataas si Maria kaysa kay Yeshua. Mayroon lamang siyang ama at wala siyang ina. Ang makapangyarihan ng Israel na si Yahweh, ang kanyang ama. Kung saan din, ang kanyang pangalan, Yahweh, o abbreviation o may abbreviation na Yang, YEH, na ipinangalan din sa anak. Kung kaya, taglay niya ang pangalan ng ama na mababasa sa Biblia, Aklat ng Juan, Kapitulo 17, 11, hanggang 12. Narito. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Yerushalayim. John 17:11 to 12. At ngayon ako'y papunta na sa inyo. Iniwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamagitan kapangyarihan ng iyong pangalan na ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila maging isa. Verse 12, habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamagitan Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, 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 Shabbat. sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan,
ang pangalan na ibinigay mo sa akin. Pinanggalingan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Si Maria ay nanatiling birhen noong ibinubuntis pa lamang niya ang Mesiyas. Subalit, pagkatapos nitong maisilang niya, maipanganak ang Mesiyas, siya ay nagkaroon din ng iba pang mga anak, mga lalaki at babae, at sina James, Joseph, Simon, and Jude na mababasa sa Biblia, aklat ng Matthew, Marcos, Matthew Kapitulo 12, versikulo 46 at hanggang 50. Narito. Marcos 12, 46 to 50. Ang ina at ang mga kapatid ni Yeshua, verse 46, habang si Yeshua ay nagpapasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. Verse 47, may nagsabi kay Yeshua, nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. Verse 48, ngunit sabi niya, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Verse 50, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyong ang aking ina at mga kapatid. Lucas 8 verse 19, ang ina at mga kapatid ni Yeshua, verse 19, dumating ang ina at mga kapatid ni Yeshua, ngunit hindi sila nakakapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Verse 20, kaya't may nagsabi sa kanya, nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid, nais nilang makita kayo. Marcos 3 verse 32, nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo palibot ni Yeshua. May nagsabi sa kanya, nasa labas po at ang iintay ang iyong ina at magkapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Verse 33, sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Yeshua. Verse 34, tumingin siya sa palibot at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Verse 35, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Yahweh, ang aking mga kapatid at ang aking ina. Ang pangatlong persona ay ang Espiritu. Tinatawag sa pangalan, Espiritu ng katotohanan. Espiritu ng katotohanan. Tinawag din sa pangalan Espiritu ng Yahweh o Espiritu ng kaalaman. Tinawag din na Espiritu ng pangunawa, Espiritu ng tagapayo, Espiritu ng kapangyarihan. Tinawag din na Espiritu ng tagapayo. Tinawag din na Espiritu ng may banal na takot na makapangyarihan ng Israel. Para doon sa mga manampalataya na kanyang miniministeryo sa bawat isa. Iisang Espiritu ang kumikilos sa lahat. Iisa lamang ang Espiritu ang kumikilos sa lahat ng ito, na kung saan ang kanyang ministeryo ay upang tayo ay pangalagaan
sa ating espiritual na kakayanan upang manatili tayong may bunga at ituturing mga totoong tagasnod ng ating Mesiyas. Ang ating mga nabasa ay may katotohanan na iniwan ito sa atin. Kumbaga sa hindi ibig sabihin po na nawawalan na ng saysay ang salita. Hindi po ganoon. Ang salita po ay tinuturing ito na lamp. Okay? Lamp. Ano ba yung lamp? Ano ba yun? Lamp, kung ano ba, wala tayong may lamp tayo, di ba? Pero, hindi po yan sisindi kung wala pong oil. Tayo may word. Mayroon tayong lamp. Once na ang Holy Spirit, ang Spirit, o banal na Espiritu, ay wala sa atin, huwag niyo pong asahan na kayo po ay makakapamunga ng ayon sa hinahanap ng salita. Sapagkat mahirap gawin. Ang sumunod, mahirap gawin ang kanyang mga salita. Na kapag ito, hindi natin ma-acknowledge ang Espiritu sa ating mga buhay, mabibigo tayo. Hindi tayo makakapamunga. Lagi natin yan tatandaan na sa pamagitan ng panalangin, sa paghingi sa ating Amang Yahweh, ay hilingin natin na sa pangalan ng Malayashua, ang banal o ang Espiritu, banal na Espiritu, ay sumaatin lagi. Sapagkat siya naman ang ipinangako sa atin na sa atin. Kung siya ay nasa atin, ang Espiritu, magkakaroon tayo ng buhay na kaya-aya at ating tuluyang masusunod ang mga sinasabi ng banal na salita ni Yahweh. Sapagkat ang salita ni Yahweh ay banal at tayo ay makasalanan. Mahirap ito i-blend sa ating mga sariling katawan, sa ating mga sariling pagkatao. Hanggat wala itong tinatawag na pagtanggap sa ating Mesiyas at palitan ang ating espiritu ng espiritu na aayon sa ating Amang nasa langit. Pag hindi natin siya acknowledge, parang hindi na rin natin tinatanggap ang ipinadala sa atin ng Ama na ipinangako sa atin na walang ibang espiritu pagkatapos ng mahal na Yeshua. Ang kasunod na ipinadala sa atin ay ang espiritu. Ang espiritu ang siyang nagbibigay sa atin ng bunga upang tayo ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng salita ni Yahweh. Kung kaya, mahalaga ang i-acknowledge ang mga bagay na katulad nito, ang banal na espiritu na siyang may taglay sa atin na makapamuhay tayo na may kabanalan. Napakahirap po. Kung hindi natin gagawin na yung makalimutan natin ng mga sarili natin, ibig sabihin hindi yung makalimutan na kung ano pa sinasabi na makalimutan, hindi natin alam ang sarili natin. Ibig sabihin, yung mga bagay na alam natin na makasalanan. Tapos ginagawa natin. Dahil ano tayo ang katawan natin ay sadyang makasalanan. Mahirap ito i-blend upang ito ay maging banal. Na tayo mismo, ang katawan natin ay makasalanan. Kaya paano maganap ang pagtanggap sa mahal na Yeshua at pagkasunod noon ay ang pag-acknowledge na ang banal na Espiritu Santo ang siya dapat mamayani sa atin upang tayo matulungan sa paggawa ng anuman ang kalooban ng ating mahal na Yeshua. Kung kaya't, ang patuloy natin na panalangin, pakikipagniig sa ating mga panalangin ay mahalaga dahil kung wala rin naman panalangin ayon sa at sinuro sa atin ng mahal na Yeshua, malabo din tayo maka-invite ng presence
ng mahal na Holy Spirit. Kaya, importante ang panalangin kasi yun ang space niya. Kung gusto nating sumama sa atin ang mahal na Holy Spirit sa araw-araw, kailangan natin ang space, mayroon siya. Kaya, nagagawa ito sa pamagitan ng ating mga pananalangin. Isipin ninyo, kahit ka pa mayroong word, kahit ka pa may word, mahirap ka pa rin makapamunga. Kaya, ang maging acts, acts sa aklat ng gawa na kapitulo, let's say for example, ang verse na sa Book of Acts, narito, sinabi rito na, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. So kung wala siya, ito'y Acts chapter 1 verse 8. Kung wala siya, hindi natin magagawa. Ang unang-una, magkaroon tayo ng buhay na kaya-aya sa Kanya, at kapag tayo ay naiayos na niya, saka pa lamang tayo makakapagbahagi ng mabuting balita sa iba. Sapagkat siya ang may taglay ng pagiging matagumpay natin. Sa Kanya lang nagmumula yun. Sa Yeshua ang salita ni Yahweh, siya naman ang magbibigay ng kapangyarihan upang maganap sa ating mga buhay ang salita niya on. Sapagkat wala tayong lakas upang iyan o gawin natin ang kalooban. Dahil nga mahirap ang kanyang salita. Hindi naman sinabing pinabayaan lang tayo para sabihin na, o sige, gawin mo yung sinasabi ng mahal na Yahweh, ang salita niya. Gawin. Hindi mo nga magagawa eh. Dahil mahirap nga yun, banal yun eh. Tapos ikaw, tayo, makasalanan. Ibi-blend mo yun. Dapat, ang dapat nun is, manghihingi tayo sa prayer na sumama sa atin siya sa lahat ng pagkakataon. Kasi once na we come to Him in prayer, yan lang ang pwedeng space niya eh. Hindi naman pwede, yung nagpiprepare ka ng kanyang space. Yan, kaya nagpipray ka. So, after that, siya na ang kikilos sa'yo. Madali na lang. Kumbaga sa yung oil, di ba? Kapag yung gamit, walang oil, may gamit ka nga. Tapos, lalo na kung patatakbuhin, no, mayroon yan tinatawag na lubricant, no? O kaya oil para dumulas, makagawa sa trabaho. Kaya ang Holy Spirit sa ating buhay, personal, sa mga personal nating buhay, ay siya yung oil upang patakbuhin kung ano man ang ibig nakalooban ng ating Ama sa kanyang mga salita. Kaya yun, huwag kaliligtaan. No? Tayo, may mga salita na, no? Pero, wag nating makakalimutan na ang salita ng mahal na Yeshua ay mananatiling salita lamang ito at hindi ito tatagal sa atin. Hindi ito tatagal na magagawa natin maliban na ang Holy Spirit ay wala sa atin. Ang John 14, verse 15, narito. Basahin natin. Ano ang sinasabi ng John 15, verse 17? Ganito. John 14, verse 15. John 14, verse 17. Ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhati ng Ama sa pagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Sa verse 15, ang pangako tungkol sa Espiritu,
babasahin sa atin ni Sister Nora ang verse 15 hanggang 20, 21. Basahin niyo po, Sister, hanggang 21 verse 15. Ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Verse 15, kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Verse 16, dalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Verse 17, siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ang sanlibutan sapagkat siya ay hindi makikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Verse 18, hindi ko kayo iiwan, mga ulila, babalik ako sa inyo. Verse 19, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y nakikita niyo sapagkat buhay ako mabubuhay rin kayo. Verse 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo'y na may nasa akin at kayo'y nasa iyo. Verse 21, ang tumanggap sa mga utos ko at tumupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iniibig ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpakailan sa kanya. Verse 22, tinatanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Yeshua, bakit po sa amin lamang kayo magpakilala? Nang lumabas at hindi na sa sanlibutan. Ang salita ng mahal na Yeshua, ang salita ni Yahweh, kinakailangan pa yan i-empower sa atin. At ang gumagawa nun ang mahal na Holy Spirit. So, ang Espiritu na siyang may taglay na kapangyarihan upang baguhin tayo o alisin ang hindi nararapat na mga kaugalian na sa harapan ng ating mahal na Mesiyas. Siya yung kailangan pa ang word empower sa atin dahil tayo ay nasa laman at makasalanan nga. Kaya, ang Espiritu ay kailangan ang mga salita niya ay empower. I-empower pa yan na mangyari sa ating mga buhay. Paano kung wala siyang space sa'yo dahil hindi ka nananalangin? Ang pananalangin ang siyang kanyang space upang sa gayon makakilos siya sa ating mga buhay. Marami na sa atin mula nung nagpandemic hindi na nananalangin. Hindi biro ito kasi ang rapture, ang sino man makakasama sa rapture ay yung may installed na yung holiness, yung mindset mo na change na yung lagi kang sa pangsarili mo lang inintindi, kundi pagising pa lang meron ka na yung pag-isip na manalangin ka. Yung ganyan, hindi yung tipong pagising mo ay diretso ka kaagad sa yung gagawin. So, ibig sabihin, hindi mo pinapalagan ang intervention na dapat gawin ng mahal na Holy Spirit sa iyo. Dahil, wala siyang space eh. Hindi ka man nag-pray, so wala siyang space. Dapat kung gusto natin na makakilos ang Holy Spirit sa ating mga buhay, kailangan ng prayer para meron siyang space
Pag may space siya, makakakilos siya sa ating buhay, hindi lamang sa ating personal na mga buhay, kundi pati nasa makakapag-impart pa tayo sa kapangyarihan na gawa niya sa ating buhay, may share natin, magiging totoo tayong mga witnesses sa Word. Hindi po tayo mga tinatawag na may sarili tayong lakas para gampanan ang mga nais sa atin. Wala tayong kapangyarihan. Wala. Kaya may nagtatanong, bakit kaya panay naman ako nagsasamba, panay naman ako nag-church, bakit ganito pa rin yata ang buhay ko? Kasi wala kayong tinatawag na, naririnig mo man ang word, hindi siya nabubuhay sa'yo, naririnig mo, tapos mamaya, kinabukasan, wala na rin. Kasi hindi siya nakapenetrate sa'yo, dahil unang-una, wala kang prayer. Prayer ang number 1. Bago makakilos sa atin, ang ating Holy Spirit, na siyang may akda ng ating bunga, na may kabanalan. Hindi yan atin. Gawa yan ng Espiritu sa buhay natin. Kung kaya't palala sa lahat ng mga mananampalataya na ang panalangin ang bigyan ng halaga. Ang Matthew chapter 6, makikita natin kung paano nga ba ang panalangin ay tinuro sa atin. No? Malaking bagay ang panalangin na yon ay tinuro sa Matthew chapter 6. Narito. Matthew chapter 6. Ngunit, anya, sa verse 6, kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at ang iyong ama na nakakita ng ginawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. At sa verse 7, basahin para sa atin ni Sister Nora. Verse 7, 8, 9, and 10. Sa panalangin niyo ay huwag kayong gagamit ng maraming salita. Walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Yahweh dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Verse 8, huwag kayong silang tutularan. Alam na ang iyong ama na sa langit ang iyong kailangan bago pa ninyo ito hingiin sa kanya. Verse 9, ganito kayo manalangin. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Verse 10, dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad sa langit. Verse 11, gaya mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng magpapatawad kami namin sa aming nakakasala sa amin. Verse 13, at huwag mo kaming hayaan matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ang inyong narinig ay format ng pananalangin. Ang bawat linya niyon ay malawak. Ang kanyang ibig sabihin. Ang pananalangin natin ay katulad na lang halimbawa sa verse 6 na ang sinasabi o sa verse 7, 8, 9, Ama namin nasa langit, sambahan nawa ang iyong pangalan. Ang ibig sabihin nito, malawak ito, yung sasamba ka sa Kanya. Ang tanong, sumasamba ka ba? Sumasamba ka ba ayon sa pagsamba na tinuturo kung paano siya sambahin? Malawak ito. Ginagawa mo ba ang kalooban niya? Is a form din ng pagsamba sa Kanya. Ang obedience mo ay is a form of pagsamba.
Ano ba ang kalooban niya? Wala nga tayong alam eh. Kahit isa, dalawa, tatlo. 10 pa kaya na mga kalooban niya. Dahil kung mayroon mga ngaral, iniiwasan natin. Alalahanin niyo ang nilalang o ang individual na mayroong tinatagong salita niya sa kanyang puso at isip na nabubuhay ito sa kanya. Siya lamang ang masasama sa rapture. At yan ang ating patuloy na tuklasin ang panalangin na itinuro sa atin na napakalawak. Napakalawak ang ibig sabihin nito na sa bawat linya ay may malawak na ibig sabihin. Kaya lamang, magtatapos na tayo. Hanggang sa susunod muli, ating aralin muli ang panalangin na kung saan ito ang space ng Espiritu sa ating buhay upang tayo din ay makagawa ng kalooban ng salita ni Yahweh. Maraming salamat po sa lahat na nakikinig sa amin at patuloy na nakikinig. Marami pa tayong matutuklasan, lalo na sa ating mga panahon sa ngayon. Ano ba ang latest na nagaganap sa ngayon na palatandaan na ang rapture nga ay nandiyan na sa mga pintuan na ayon pa sa ating mga Yeshua, ang ating Mesiyas. Maraming salamat po muli. Hallelujah. Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Yeshua HaMashiach, Yeshua the Messiah, Yeshua HaMashiach is the roaring lion of Judah, and He's holy, His Master. Yeshua HaMashiach, Yeshua our Redeemer, Yeshua HaMashiach, He is the Savior and our healer, and He is holy, His Master. Yeshua HaMashiach, He is my wrath, He is my power. Yeshua HaMashiach, my shield and strong tower, and He is holy, His Master. Let's praise the Almighty of Israel. He's the bright morning star, the Holy